Balita na yumanig sa media sa Amerika ngayon. Pinalaya ng Russia mula sa kulungan ang dating Amerikanong Marine na si Robert Gilman. Sinamahan siya mismo ni Steven Witkoff at naglabas ang White House ng isang nakakaantig na larawan kung saan nakatingin si Donald Trump sa litrato ni Gilman sa loob ng eroplano. Na ngayon ay pauwi na ang Marine sa Amerika. Ayon mismo kay Donald Trump, wala raw hiningi ang Russia kapalit nito. Sabi niya, walang naging palitan, walang naging negosasyon. Basta mabait lang na pinalaya ng Russia ang Amerikano matapos ang pagpupulong ni Lavrov at Rubio. Pero ito ang problema. Ang Moscow, sa totoo lang, ay hindi kailanman nagbibigay ng kahit ano ng libre at basta-basta lang. At dahil dito sa Britanya at Europa ngayon ay nagtataka sila kung ano nga ba talaga ang inaasahan ni Vladimir Putin na makuha kapalit ng ganitong kilos ng kabutihang loob. Kaya sa episode na ito, tatalakayin natin ang buong kwento at mga tsura kung ano nga ba ang nais makamit ng Kremlin sa hakbang na ito. At ang mga dahilan ng ganitong pag-uugali ay malamang na hindi ninyo ikatutuwa. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscriber, kaya't lubos ako magpapasalamat sa bawat pag-subscribe link. Ngayon din, pakicheck po kung nakasubscribe na kayo sa ilalim ng video na ito. Kung hindi pa, pindutin nyo ang button na subscribe. Magpapasalamat po ako sa inyo para dito. Sige, simulan natin kay dating US Marine Gilman. Ang 32 taong gulang na dating US Marine na si Robert Gilman ay nakakulong sa isang kolonyang penal sa Voronezh mula pa noong 2022 at siya ay nahatulan dahil umano sa pag-atake sa isang pulis na Ruso. Sa kulungan, siya ay nagtagal ng mahigit 4 na taon kung tutuusin 1,666 na araw. At nitong mga huling buwan, nalaman na ang kanyang pisikal at psikolohikal na kalagayan ay biglang lumala. Ayon sa mga kamag-anak ni Gilman, mula Hunyo ay napunta siya sa dissociative stupor. Hindi na siya makagalaw ng mag-isa at pinapakain na lang siya sa pamamagitan ng tubo. At nagrereklamo rin siya tungkol sa mga pagpapahirap at mga iniksyon ng gamot na nagpapabago ng kanyang kamalayan. Noong unang bahagi ng Hunyo, inilipat siya mula sa ospital ng bilangguan papunta sa psychiatric ward ng isang sibilyang medical na pasilidad. Kaya ang pagpapalaya ay talagang sumunod agad matapos ang mga ulat na malapit na siyang mamatay. At mukhang nagmamadali talaga ang mga Ruso na ibigay siya sa mga Amerikano para hindi siya mamatay sa isang kulungan sa Russia dahil sa umano'y mga pagpapahirap. Ayon sa Reuters, pinatawad ni Vladimir Putin si Gilman dahil sa mga makataong dahilan. At dito pumapasok ang mismong bahaging nagpapamukhang, sa madaling sabi, kakaiba ang buong kwento. Personal na kinumpirma ni Donald Trump at ito ang kanyang sinabi. Matapos ang aking mga pag-uusap kay Pangulong Vladimir Putin, pumayag ang Russia na palayain siya, partikular na dahil sa mga makataong dahilan. Pinahahalagahan namin ang desisyong ito, pati na rin ang katotohanang hindi humiling ang Russia ng kapalit para sa pagpapalaya. Ibig sabihin, ayon sa opisyal na bersyon, wala talagang naging palitan o kasunduan. Sa isang punto, si Vladimir Putin na nagdating kay Gilman ng 4 na taon at higit pa, biglang nagbago ng isip at basta na lang ibinalik siya sa Estados Unidos ng Amerika. Mukhang napakakaiba nito. Ang proseso, sa totoo lang, ay hindi lang nangyari sa isang araw. Itinaas pa ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Mark Rubio ang usapin tungkol kay Gilman sa isang pagpupulong kasama si Sergey Lavrov ng Russia noong katapusan ng Hulyo. At sa mismong pagpapalaya, ayon kay Trump, isang buong kuponan ang lumahok. Ang espesyal na sugo na si Steven Witkoff, ang espesyal na sugo para sa pagpapalaya ng mga bihag na si Adam Beller, ang nakatatandang direktor para sa paglaban sa terorismo na si Sebastian Gorka, ang manugang ni Trump na si Jared Kushner at iba pa. Sa panig ng Russia, sumulat ang espesyal na kinatawan ni Putin na si Kirill Dmitriev tungkol sa pagpapalaya at sinabing ito ay dahil sa makataong dahilan. Pagdating sa Estados Unidos, sinalubong si Gilman sa Andrews Air Base at dinala siya sa isang military hospital sa Texas para sa medikal at psikolohikal na pagsusuri. Doon din lumipad ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ina na nasa Russia noon. At ngayon, nagpasalamat si Rubio sa Russia, ngunit agad niyang pinaalalahanan na may iba pang mga Amerikano na hindi makatarungang nakakulong sa bansa at ayon sa ilang ulat, umaabot na sa 10 katao ang ganito ngayon. At ngayon, may mga bersyon kung bakit ginawa ito ni Vladimir Putin kung formal naman ay wala siyang hininging kapalit. Sa totoo lang, malamang walang naniniwala na basta na lang nagbago ng isip si Vladimir Putin na bigla siyang nataahan at nagsabi, ano ba yan? Illegal nating hinahawakan ng isang Amerikano? Palayain na lang natin siya dahil sa makataong dahilan.
Kalokohan yan, malinaw na may gusto siyang makuha. At dito, si Ivar Bennett, ang correspondent ng Sky News, ay nagbibigay sa tingin ko ng pinakatumpak na paliwanag. Diretso niyang sinabi, napaka hindi karaniwan nito dahil ang Moscow bihirang magbigay ng kahit ano ng lebre at malabong ang dahilan ay naging mas malambot o mas makatao bigla si Putin. Ganito ang pagkakasabi niya. Ito ay sa halip hindi gaano palihim na pagtatangka ng Kremlin na makuha ang suporta ng White House sa pag-asang makakuha ng mga diplomatikong benepisyo. Hindi mahirap hulaan kung saan gustong pakinabangan ng Moscow ang mga iyon. At kung saan nga ba, malinaw na, kumbaga, hindi mo na kailangan maging analyst para mahulaan na ito ay tungkol sa Ukraine. At ito ang konteksto na nagpapaliwanag kung bakit. Bakit nga ba ngayon kailangan ni Putin ng suporta mula sa White House? Malinaw na nawala na nila ito, kaya kailangan nilang gumawa ng paraan para muling lumambot ang mga Amerikano at makipag-ugnayan ulit. Sa loob ng Russia, dumarami na ang mga problema dahil sa digmaan. Lalong dumadalas ang mga pag-atake ng drone sa mga pasilidad ng Russia. Ang mga pag-atake sa mga refinery ng langis ay sumisira sa ekonomiya at nagdadala ng hindi kanais-nais na atensyon sa mga kahinaan ng militar ng Moscow. Kasabay nito, matapos ang mahigit 4 na taon mula na magsimula ang kaguluhan ni Putin, wala pa rin nakikitang katapusan, wala rin nakikitang mga tagumpay o layunin ng SVO at iba pa. Napatigil ang mga negosasyong pangkapayapaan na pinamagitan ng Estados Unidos matapos simulan ni Trump ang sarili niyang digmaan laban sa Iran. At ang pinakamahalaga sa panahong ito, lalo pang napalapit si Trump kay Zelensky. At ang White House, ayon kay Bennett, ay nagsisimula ng kumiling sa panig ng Kyiv. Malayo raw ito sa atmosfera nung nakaraang taon noong inilatag ni Trump ang pulang karpet para kay Vladimir Putin sa Alaska at handa na sana sa isang kasunduang pangkapayapaan na isinasalang-alang ang mga kahilingan ng Kremlin at hindi isinasalang-alang ang mga kahilingan ng Kyiv. At ito ang konklusyon ni Bennett at ito ang kanyang sinabi, sipi. Ang pagpapalaya kay Gilman ay isang pagtatangka ng Moscow na buhayin muli ang relasyon at ibalik ang sitwasyon sa direksyong nais ng Russia. Ang hakbang na ito ay layuning ipakita si Vladimir Putin bilang isang matinong katuwang na pwedeng makatrabaho ni Trump. Sa ngayon, ito ay isang regalo, ngunit tsak na umaasa ang Russia na may makukuha silang kapalit. At dito, mahalagang alalahanin ang isang president na nagpapalakas sa bersyong ito. Noong Pebrero 2025, nagpasalamat si Donald Trump kay Vladimir Putin sa pagpapalaya sa isa pang Amerikano, si Mark Fogel, na naresto noong 2021 sa paliparan ng Sheremetyevo na may dalang medical na marihuana. At noon, mismong si Donald Trump ang nagsabi na ang pagpapalaya na iyon ay isang hakbang tungo sa pag-aayos ng sigalot sa Ukraine. Parang walang koneksyon ang dalawang paksa, di ba? Sabi niya, astig, pinalaya ni Vladimir Putin si Fogel, ibig sabihin, handa na siyang makipagkasundo para sa kapayapaan sa Ukraine. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pagpupulong si Trump at si Zelensky sa Oval Office. Yung mismong pagpupulong kung saan tinanong siya, bakit hindi ka nakasuot ng terno? Nasaan ang mga baraha mo at iba pa? Ibig sabihin, mayroon na tayong malinaw ng presidente kung saan mismong presidente ng Amerika ang hayagang nag-ugnay sa makataong kilos ng Russia sa pagpapalaya ng mga Amerikano, partikular sa usapang negosasyon ng Ukraine. Ibig sabihin, ang bersyon tungkol sa diplomatikong dibidendo ay hindi na mukhang, alam mo na, konspirasyon, kundi parang pag-uulit ng isang napatunayan ng pamamaraan. Sa totoo lang, si Vladimir Putin ay kinukuha talaga ang mga Amerikano at ikinukulong sila para pagkatapos ay gamitin sila sa ganitong uri ng palitan. Nagbibiro siya kunwari, isang hakbang ng mabuting loob at sinasabi niya, ginawa ko na, kayo naman. Sige, naghihintay ako. Ibig sabihin, hindi ko alam kung sino ang maniniwala na itong siraulong si Putin ay basta-basta lang kumukuha ng mga tao tapos basta-basta lang din ibinabalik sa Amerika. Kaya kung pagsasamahin ang lahat, formal na, oo, pinalaya si Gilman ng walang anumang kondisyon dahil lang talaga sa malubhanyang kalagayan at sa makataong dahilan, gaya ng iginigiit ni na Trump at ng mismong Kremlin. Pero ang totoong konteksto at mahalaga, ang president nung nakaraang taon kay Fogel, pati na rin ang kasalukuyang pressure sa Russia sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga refinery at ang natigil na mga negosasyon ay nagpapakita na ang, sabihin na nating, libreng regalo na ito ay sa totoo lang ay isang singil na ipinagpaliban lang ang paniningil. Hihingi lang siya pagkatapos. Pangmatagalan ang laro ni Putin na yon. Parang sinasabi niya, alam mo, ipakita mong isa kang matinong partner, makataong partner, na kayang basta-basta na lang palayain ng isang Amerikano nang walang hinihinging kapalit para sa akin. At pagkatapos ay magbigay ng payuwatig kung ano ang gusto mong makuha kapalit sa negosasyon tungkol sa Ukraine. Ganyan ang lohika. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.